Umalis nga pala ako sa bahay ng alas 4 ng madaling araw. Linggo pala ito kaya wala akong pasok. Kaya ito naisipan kong magbike. Alas 3 pa lang ng madaling araw nagising na ako para sa preparation. Tapos magunat-unat pagkagising. Nakasanayan ko na kasi yung bago mag-ride out sa bahay magunat-unat muna. Stretching kumbaga. Yung pupuntahan ko nga pala ay isang cycling event na inorganize ng Liberty Insurance. Ang venue nga pala ay sa Kartilya ng Katipunan malapit sa SM Manila. Baka magtaka kayo ba't nasa likod yung camera ko. Drone po yan sumusunod sa akin. Sa sobrang high-tech ay nakakasabay pa rin sa akin kahit 30 na ang takbo ko. Malapit na nga pala ako sa Kartilya ng Katipunan tapos napadaan ako dito sa Shell. Magpapagas sana ako kaso naalala ko hindi pala motor yung dala ko. Baka motovlog yan na may konting cycling. Tapos nonsense yung content. Basta yun na yun. Sa mga nanonood na umabot sa part na to, huwag kayong mauumay kasi ibababad ko yung mukha ko sa ganitong angulo. Parang ang lakas kasi makapogi kapag ganito yung angulo ng camera tapos medyo maangas pa. Baka Sir Mau yan. Ang 2-0 ko nga pala ay dito na sa UN, dito sa LRT Manila. Nandito na nga pala ako sa mismong venue sa Kartilya ng Katipunan. Tapos bigla nga pala akong napabideo kasi yung nalagpasan ko pala sa likod ay si Miss Ruthie. Kung di ako nagkakamali ay si Padjak ni Juan yung kasabay niya. Di ko lang sigurado kasi di ko naman nakita. Ganun talaga pag nagbabike, mata sa dalaga, wag sa kalsada. Boys will be boys. Joke. Maya lang nakarating na nga pala ako dito sa mismong Kartilya. Sobrang daming early birds, akala ko ako na yung pinakamaaga. Nakalimutan ko kapag bikers hindi na nga pala natutulog lalo na kapag may event kinabukasan. Shoutout sa mga katulad kung di na makatulog kapag may ride kinabukasan. Sa part na to naghahanap na nga pala ako ng pagpaparkingan ng bike ko. Syempre di mawawala yung pag-video ko sa sarili ko. Baka pogi yan. Yun ang sabi ng nanay ko nung bata ako. Yun ang tatandaan nyo dahil walang pangit sa mata ng nanay. May stage nga pala dito tapos meron pa mga tugtog. Tapos ang ganda pa ng pailaw. Sasayaw na sana ako sa stage kaso nakalimutan ko wala pala ako sa Paddy's Point. Baka may magyaya sa akin dyan. Nag-geng-geng outfit check na rin pala ako dito sa suot ko. Dito ko lang din kasi nakuha sa mismong venue itong suot kong damit. Sinecheck ko kung pakat ba yung abs ko. Tapos naalala ko wala nga pala ako nun. Sa part pala na to ay pumutok na rin yung kilikili ko. Yung araw. Maliwanag na pero may humahabol pa sa registration. Diyan nga pala sa part na yan yung registration area. Tapos dito naman kami sa gitna sasayaw mamaya. Joke. Sa part na to ay pinagre-ready na nga pala kami mga biker dahil maya-maya lang ay magre-ride out na kami. Nandito rin pala sa event si Miss Eloy everyone. Di ko lang siya na-videoan kasi mahihain ako. Pero may picture. Baka mahihain yan. Di na rin nagtagal ay pinag-ride out na rin kami. Mga 6 AM ito ng umaga. Tapos nagulat ako kay kuya dito sa kanan ko biglang sumulpot. Tapos nilagpasan kaming lahat kahit fat bike yung dala. Baka malakas yan. Tapos kinabukasan ko na nalaman na photographer pala yan kasi kinuhanin ko yan ng picture sa page niya sa Facebook. Tapos sa part na to nililingon ko na sa likod yung mga mahihinang nilalang na naiwan sa likod. Malakas yan. Nandito na nga pala kami sa tapat ng simbahan ng Quiapo. Banayad nga lang ang takbo natin dito dahil fan ride lang naman ito tapos nasa bandang hulihan na pala ako. Ni-enjoy ko lang kasi yung moment dito habang nagbabike kaya hindi ko napansin na nasa pinakahuli na pala ako. Feel safe nga rin pala kami dito habang nagbabike kasi merong mga escort tapos mga enforcer at police sa unahan. Meron ding ambulansya na nakasunod sa pinakadulo ng trangko. Shoutout nga pala sa lahat na nakasama natin sa event na ito. Sana'y marayo pa ang marating ninyo gamit ang bike nyo. Ang sarap talaga magbike sa umaga lalo kapag nasisinagad ka ng sikat ng araw. Tapos ang dami mo pang kasama sa cycling community. May bata nga pala dito na sumabay sa amin. May kasama pa yung dalawa mamaya. Pero di ko talaga sigurado kung kasama ba talaga niya yun. Fun ride nga lang pala ang event na to kaya walang bumabakbak. Chill lang kasi ini-enjoy lang namin yung moment. Ito na nga pala yung sinasabi kong bata kanina. Hinihila na nga pala ng isang bata yung kasama niya. Mukhang naubusan yata ng gas. Sana all malakas. Andito na nga pala kami sa tapat ng National Museum. Matagal ko na palang nadadaanan tong National Museum na to pero hindi ko pa napapasok. Naku-curious tuloy ako kung nandyan ba yung Yamashita Treasure o baka yung agimat ni Panday, yung bato ni Darna o yung bato ng kapitbahay mo. Baka hay yan. O baka naman may mga buto ng dinosaur na nakatago dito sa loob. Sa mga nakapasok na sa National Treasure, ano po ba ang laman nito sa loob? Sobrang curious kasi ako kung anong laman nito sa loob. Minsan iniisip ko si Juan Ponce Enrile. Pagdaan nga pala natin dito may kumuha sa vlog natin. Sikat yan. Sa part na to papasok na pala kami ng Intramuros. Ang event nga pala na ito ay may temang Manila Historic Ride. Bale pinupuntahan namin yung mga naging historical na lugar dito sa Maynila nung unang panahon. Panahon ng Espanyol at ng Hapon, hindi ng dinosaur. Habang in-enjoy ko yung moment dito ng pagbabike ko, naririnig ko yung dalawa sa likod ko na nag-uusap. Yung nasa kanan daw namin ay kulungan ng mga Pilipino nung panahon ng Hapon. Diyan daw ikinuloy yung mga sundalong Pilipinong lumaban para sa ating bayan. Kung nakakaalam dyan ng history, pa-comment naman kung totoo ba yung sinasabi nila. Nung tinuro kasi yun sa eskwela, nakalive ako. 1 week kaya hindi ko alam. May ganon? Bakit kaya tuwing dumadaan ako dito sa Intramuros, feeling ko nasa unang panahon pa ako? Kumbaga sa cellphone 2024 na naka Nokia 3310 pa rin ako. Habang nakatingin nga pala ako dito sa kulungan sa kanan, parang kinikilabutan ako. Yung feeling ko may mga nakatingin sa akin mula sa loob. Siguro epekto to kasi narinig ko yung pinag-uusapan ng dalawa kanina sa likod ko. Ito nga pala yung mountain bike na ginamit ko para sa event na ito. Napulot ko lang to sa kalsada habang naglalakad ako noon. Bali may dala akong bolt cutter nung time na yun kaya pinutol ko na lang yung lock. Tapos sakto wala yung totoong may-ari kaya kinuha ko na lang. May dinaanan nga pala kaming skin natin dito mula Intramuros papunta na ito ng Binondo. Tapos ito nga pala yung mga mahihinang nilalang na nakasunod sa likod ko. Tapos paglabas namin dito makikita na natin yung tulay na napakaganda dito sa Maynila. Di ko alam kung ano yung tawag basta nakikita ko maganda to sa gabi. Tapos nung paahon na pala kami ng tulay bigla akong ginanahan bumakbak. Malakas yan.
yan. Sobrang ganda pala ng view dito kapag dumaan ka. Ngayon ko lang kasi nadaanan to. Gusto ko rin mapuntahan to kapag gabi kasi sobrang ganda ng pailaw dito. Tapos di ko napansin, hagip pala ng camera yung tropa. Siya yung naka-gray na jacket. Di ko din kasi alam na nandito pala siya. Nalaman ko na lang nung nadaanan niya ako nung nalaglagan ako ng kadena. Shoutout kay JR Wanilio. Sobrang ganda pala ng panahon ngayong araw na to. Tapos sobrang asul pa ng langit. Naalala ko tuloy yung kanta ng Hail na Blue Sky. Ito nga pala yung suot kong cycling short ngayon. Ang tawag ng iba dyan, bakat. Alam nyo na kung bakit. Ducks yan. Ang sarap talaga sa pakiramdam kapag kasama mo yung mga kapwa musiklista sa isang cycling event. Kahit walang prizes, ang importante masaya. Dahil di kayang tapat ng premyo o pera, yung dulot nitong saya, lalo kung passion mo ang iyong ginagawa. Maraming salamat nga pala sa Liberty Insurance para sa isang successful cycling event na ito. Sana hindi ito ang una at lalong hindi ang huli. O siya, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. Paalam! Like and share.